Hi, good morning, good afternoon, good evening. This is Butch Bartolomeo, the Business Mentor Blog. Today, meron tayong isang kasama na ayaw niya magnegosyo, ngunit nakita niya nagninegosyo siya, no? Nagpalit siya ng kurso. But again, yung pala, ang pagiging entrepreneur ay talaga nasa dugo, no? I mean, kung makikita nyo, ayaw mo magbenta, pero minsan nagbebenta ka na pala unconsciously. But again, itong ating kaibigan nito ay again, nakakita siya ng isang magandang opportunity, no? Habang sinusundo niya yung kanyang mahal sa buhay. Okay, yan ha. Pinagko-combine natin yung parati tayo nagsumusundo, pag alam mo, yung mga mahal natin sa buhay, ay yung nagliligawan pa. Pero habang nagsumusundo siya, abay, umandar na naman yung kanyang entrepreneurial mind. Okay? So, to give us a better view, ito ay si Henry Monsones na isang founder talaga ng Qualitech uh, Diagnostic and Medical Services. Good morning to you, Henry. Kamusta na ba? Hi Sir Butch, good morning po. Salamat po sa minsan pang pagpo-unlock niyo sa akin sa Yes. plaka. Henry, totoo ba talaga na ayaw mo talaga magnegosyo? Ayaw mo na magnegosyo. Totoo po 'yan. Kasi nga nung una ideally po kasi ang kwento kasi niya, yung father ko po is a businessman. Sa kanya po, ito po yung mga farm type of businesses, 'yan po 'yan. Ngayon nung nag-aaral ako nung elementary and high school, so kumbaga parang idol ko siya about sa business. Then all of a sudden nung magka-college ako, ayaw niya ako mag-aral sa Maynila. Gusto niya sa probinsya na lang daw ako. So, Ah, medyo dun kami nagkaroon ng tampuhan hanggang sa lumalim yon because of, disagreement. Tapos sinabi ko sa sarili ko, ayoko mag-business. I don't want to get anything involved in business. So, no one time nag-entrance exam po ako dito sa UST, sa ano, then narinig ko po yung ano, yung about sa kausuhan po nun about sa physical therapy course sa US. Sabi ko, sige yun na lang kukunin ko para at least walang kinalaman sa business kasi siyempre po medical po siya. okay. And after po nun, nag-start akong, mag-aral sa EAC nung time, first and second year ko po. Nung una hindi ko pa nadi-discover that I really have that skill and, kumbaga nasa genes mo yung pagiging businessman. Then along the way po nung magpa-proper na po ako, proper ano po ako sa college, dun lumabas yung skill ko kasi nakikita ko yung mga needs sa mga kaklase ko. Wala sila mga libro na hinahanap nila, nameplate, mga supplies sa school. Alam niyo po uso nun yung sa Recto, yung pupunta ka sa Recto, lahat. Yung mga segunda mano. Yes, yun po, yan yung mga libro, yung mga Oh. supplies, yan. Diyan po ko nakita na, wait, puwede akong mag-business. Alam niyo po, nakalimutan ko na kasi yung story na yung sabihin, yung tampo ko sa tatay ko, hanggang sa ma-realize ko, I'm doing the business na already. Now, alam niyo po one time, sa sobrang alam niyo po ang marketing before, nagpo-post ka lang ng mga poster kung saan-saan. Tapos one time, alam niyo kahit sa mga CR, naglalagay ako, katwiran ko kasi do'n sila most of the time. Ang problema, one time, the owner of the school, nagpunta siya sa comfort room, nabasa niya yung poster ko. Sabi niya, "Sino 'tong si Henry na nagbu-business dito inside the school?" Tapos pinatawag ko ako. Nagbebenta ka sa eskwela. Opo, I mean sa loob ng paano po ng Oo, pati sa comfort room naglalagay ka. Aba, may street toilet marketing tawag oo. natin, di ba? Hindi, later on nakita ko rin po may mga naglalagay na ngayon, mga posters sa Oo. mga parang ako po isa sa nag-start ng gano'ng concept. Kasi nga po ako po yung nagdo-dorm inside the school kaya medyo naiikutan ko yung buong facilities. So anong nangyari, nakita niya yon. Tinatawag ngayon ako ng may-ari. Sabi niya, "Alam mo Henry, I think you're not here to study. You're here to do business." So after po so ano ko yun, siyempre parang naging sinabi niya sa'kin yun, hindi ako naging negative, parang mas tinik ko, I think yun talaga yung calling ko is to do business. So after Aha. po nun, kumbaga parang, yun dun ako nag-start doing different businesses, yan po, na mga alam niyo maliliit lang kasi siyempre estudyante ka pa lang po nun. Before, yung mga supplies sa school tapos napunta ako sa alam niyo yung mga pasalubong, kasi from Laguna ako, yung mga booking Oo, tayo. oo, oo.
So, kukuha ko sa province ng buko pie, tapos Oy, oo, buko pie. nag-start ako 10 pieces lang, 10 boxes, hanggang Uh-huh. sa naging 50, naging 100 na siya. Kaya makikita niyo ako naka-uniform ako ng white tapos dala-dala ko yung tig 10 box. At sumasakay ka sa bus na bit-bit. Oo, co-commute lang po ako noon. Oo. So, in other words, may special eye ka for looking at pain points, Henry. Di Yes, ba? sir. Yung bang, kumbaga, hindi ka lang nakakakita, but may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. Parang ganon, di ba? Yung bang, something that is remarkable, something na some people would say, oh nga no, bakit naisipan? In fact, yung poster nga I'm sure wala pang mga Canva nung araw. Henry. Mano-mano lang po yun. Mano-mano yun, mga pentel pen siguro yun, mga poster, di ba? So, meron kang knack of, ano ba nilagay mo doon sa poster? Example, ano ba mga nilagay mong wordings Ano lang mo? naman po, kumbaga I supply this following: books, nameplate, uniform, everything Aha. na kailangan sa school, name it, I can provide it. Parang gano'n. Wow. Name it, I can provide it. Gano'n po. Galing. So, fast forward, kinausap ka na ngayon. Para bang maganda 'yon, no? Hindi mo naman minasama 'yon na para bang hindi ka naman pinatalsik but binibigyan ka lang ng guidance na baka naman hindi ka dito ay pwede ka sa iba. O 'yon. Hmm. So ano na nga yung ginawa mo ngayon? So anyway, the story is just that, yun yung story na hindi ko makalimutan na sinabi niya na, "You're into business, you're not really into medical, practice or course," ganyan. Kasi Hmm. nga sabi niya, I mean, yun yung reason mo bakit ka narito. And sabi ko nga po, because siguro yun talaga naman yung aking passion dahil nga lang siguro dun sa relationship na nangyari sa tatay ko, iniwasan ko yun. But because I have that, skill saka yung, passion for that, so yun po yung nag-develop. Hindi ko pa before alam kasi yung concept na if you have the solution for a certain problem of your community, you have the Aha. right parang business na, na puwedeng gawin. O yun yung Correct, type of correct. business na ginagawa natin. Oo, oo. Gano'n po lang siya. So hindi natural, no? Very natural. Para bang may nakita ka and yet ngayon yung mga negosyo, mga business gurus, mga ganyan, mga sinasabi yung why, di ba? Pero ikaw inherent na Kumbaga nasa dugo mo na ata yan, nasa genes nyo na yan no na may nakikita kang opportunity para bang bigla agad na tumatama agad yung spark plug mo no? Yung ganun, di ba? Yan ang ano doon. So fast forward, lumipat ka ngayon sa Valenzuela at ikaw ay nag-aral ng physical therapy, correct? Opo. So ano nangyari na ngayon doon sa physical therapist pag-aaral mong ganon? Okay. So, hindi pa, yung pong the story is really in Valenzuela na already. Yung pong kinukuwento ko Okay. nasa Valenzuela na yan. Yung kasing first 2 years ko, medyo hindi pa. Kumbaga parang from the province, nag-a-adjust ka pa sa Metro Manila. Pero nung going to proper na po, dun ko nakita na I have the skill and ability to do business. Correct. Then sabi ko nga po, before kasi can afford ako to buy books sa mga business books. Kasi before walang YouTube na pwede kang manood, pwede mong malaman about sa books or yung mga skills. Ang ginagawa ko nun po, pupunta ako sa National Bookstore dito sa may Monumento. Everyday nagbabasa ako ng per page lang, per chapter. Kasi mau-obvious ako sa tagal ko nag-stay do'n sa National Bookstore. So, meron akong mga librong binabasa hanggang yun yung aking practice no'n habang nag-aaral ako. Pagkatapos sa school, after po pupunta ako sa National Bookstore, certain books babasahin ko. Do'n po nag-start ma-develop yung ano ko, yung, ability natin sa pagninegosyo. Ah, So medyo mahal ang libro, di ba? So ang ginagawa So, mo ay 1,100 'pag estudyante ka po, mahal pa rin sa'yo. oo, mahal pa rin yan. May kahit sabihin mo ng ₱500 yan, mahal pa rin sa estudyante yan, no? Pero may abilidad ka. Ang ginawa mo, siguro pagkatapos mo mabasa ang libro, naglalagay ka ng bookmarker kung saan mo ano.
Ano yung Tinatandaan ko page? lang po per chapter kasi hindi ko libro po yun sa professional So, bookstore para po yun. bang para naging library o pero meron ka bang special place na kung saan mo tinatago yung libro para ma-continue mong mabasa? May sa National Bookstore kasi, meron po Hele-here-lere, meron oo. din kami mga business corner yun, dun lang po ako lagi nakatambay before para Aha. po makapagbasa ako. So kilalang-kilala ka na ng mga sales ladies ng ano Medyo doon, po ng National? natatanda na nila, hindi na ako masisita kasi medyo hi hello na madalas sa kanila. Aha. So nakikipagkaibigan ka na. But Yes. anyway, so yun, fast forward na tayo ngayon. So ano naman 'to, paano ba nagsimula itong, iyong negosyong Qualitech, Diagnostic? Okey, Ano ba ang punot dulo nitong negosyo mo nito? opo. Actually yung nangyayari ngayon na at present 'no, 25 years ago, yun po yung nangyari before is an outbreak of dengue fever. Ay, oo, oo. Ngayon, before medyo alam niyo yung management hindi pa gano'n kaganda tapos, at that time susunduin ko yung wife ko, ah, hindi pa kami mag-asawa no kasi nag-aaral ako, yung wife ko po nagtatrabaho na sa hospital. So one time nakita ko, sabi ko, "Ang haba ng pila ng mga pasyente, bakit gano'n?" Usually kasi morning lang naman mahaba yung mga lines up nila. Pero nakita ko, kahit gabi maraming nag-iintay, maraming tao. Yun pala nagpapakuha sila ng CBC platelets nila kasi may outbreak of, dengue fever. So, yun po yung sabi ko nga, ah, yung concept again lumabas na naman na if you have a solution to a certain problem ng iyong community or ng iyong ano, ng environment mo na pwede mong bigyan ng solution, I think you have the right, a right business na pwede mong pagsimulan. So dun po kami nagsimula. We talk about it, why don't we put up our own, diagnostic or laboratory? So, nung nakita namin yung concept na yun, nagbukas muna kami outside our city. Kasi nga po Mhm, nagtatrabaho kami mismo sa city proper, mm. alam niyo po magiging threat or magiging competitors ko, natin yung mga hospital. So nag-start muna po kami outside, in Alaminos, Laguna, nag-start po kami dun. Pero nung Hmm, nakita po namin, na I think we need to go back out to the city kasi nandun talaga yung labanan nung negosyo, 'no, nandun yung mas maraming opportunity. correct. So wala pang isang taon, fast forward, nagbukas po kami actually ng second branch, sa city proper na po ng San Pablo. So dun po dun nag-start yung talagang development, struggle sa negosyo kasi dun pumasok yung first 7 years mo sa business. Mm. So, Henry, yung, nung nag-isip pa kayo, let's go back to the process. Nakakita ka ng mahabang pila kahit gabi, may outbreak ng dengue, that's 25 years ago. Okay, so that's in your memory, okay? So yes po. Pero nung nag-discuss din kayo na mag-asawa, ano yung pros and cons? Kasi alam mo, very mahalaga ito no? Kasi lalo na kung may mga mag-asawa, gusto magnegosyo, take us there. Paano yung proseso na ginawa ninyo? Nag-dialogue kayo, pros and cons ba kayo? Anong ginawa niyo mag-asawa? Nag-usap ba kayo? Nagsulat ba kayo ng mga parang ano, sinusulat mo talaga? Anong ginawa niyo? Siyempre po mas mataas yung excitement mo kasi parang nakahanap ka ng goal or ng some opportunity na alam mo na for you to motivate you na talaga mag-ano, to do something, beyond your comfort zone. Kasi siyempre Correct, pagka matagal kang empleyado, wife ko po kasi matagal siya nagwo-work, so alam niyo nakakatakot yung risk na magsimula ka ng sa'yo as a correct. businessman, ganyan. Kasi nga, although my father is a businessman pero hindi naman ako hands-on. Siya hindi rin, pamilya niya hindi. So alam niyo nandun yung fear mo to start. But because you see the opportunity and you have the passion to that to that, kind of business, yun po yung nag-motivate sa'tin. Ganyan po, we start evaluating ano po yung mga kailangan, saan lugar, how much yung budget Yun, na kailangan, yung mga ganyan po. So siyempre pagdating po sa capital, diyan pumapasok. ayun. Hindi Yung puwede. pang-apat, yung apat na factor. Kasi hindi ba karamihan gustong-gusto ko ito. O pag-usapan natin, number one yun. O sige, ano ba ang kailangan? Ano ba ang konsepto? Yan, maglalagay tayo ng ganito, ganito, ganito. Sinong tao? Yan, yan. Pagdating sa apat, kapital.
Oh, yun na. Oh, Sa ano nang ginawa ninyo sa kapital? sa kapital, wala po kaming available na kapital na ganyan. But Oh, we have friends, we have I mean also a family na possible, I mean na makatulong po sa amin. So from there, nag-ano po kami, nag-gather ng funds para po masimulan siya. So before akala nyo yun lang yung kailangan. Yung pala, once ah, na nagbukas siya, kumbaga nga 'di ba parang meron niyang ano kailangan may buffer ka. correct. Sa rental, sa salary, sa operation. Eh, siyempre Oh, first time kayo wala na kayong any background sa ano, about kung how to start a business. You're just excited. Yun, dun nag-start na ngayon actually kahit saan naman problema sa business nangyayari yun. 'Pag hindi ano, yung pieces sa Tagalog na tinatawag natin, yung buffer mo sa business. oh, kumbaga pagigpitan ng sinturon, di Kahit ba? Kasi hindi po Yeah. gano'n naging kadali dahil nga po siyempre naging threat din. Kumbaga parang hindi natuwa yung mga doctors na nag-start ka ng business mo, kumbaga parang kalaban mo sila. So siguro first year, 1 year of our operation, they don't support us. Yung mga result po namin, alam niyo kung ayaw nilang tanggapin, sasabihin nila sa mga pasyente, "Ay no, hindi namin tatanggapin niya, kumuha kayo ng ibang laboratory, paulit niyo." So siyempre Wow, gano'n naman talaga, sobra naman yun. nagagalit yung pasyente tapos minsan gusto nilang i-reimburse. So, paano naman namin nire-reimburse, wala naman kaming kinalaman dun sa mga doctors na ayaw. So, medyo gano'n po talaga ka-ano, siyempre yun yung parang hindi namin in-expect na darating sa gano'ng point that they want to Aha. accept our result. Pero alam niyo ang twist after few years na nagra-run na kami na inilaban talaga namin siya, ngayon baligtad na. If the doctors don't want our result, the patient change their doctor just to accept our result. Ganyan sila twist po talaga hindi niyo nung nakakita na ang doktor ang papalitan mo kung ayaw niyang tanggapin ang result ni Qualitech Diagnostic. Bakit I'm just wondering, Henry, no, bakit ayaw tanggapin when you are abiding by the standards, 'di ba, ng Department of Health, 'di ba, yung mga blood test at lahat ng laboratory. Ah, bakit kaya? What is the difference between ano bang ano, may koneksyon o Kasi ano? po siyempre pagka nasa province kayo siyempre po yung ano kumbaga once parang nag-threat mag-aano sila, magkakampihan sila against you or parang Ah, term. Tapos another thing siyempre stockholder sila ng mga hospital. They rather, tawag po, support yung hospital laboratory kahit mas expensive siya compare sa private. So, parang gano'n po siya. Pero ah, dahil nga po namin na sabihin na ano namin na paganda yung serbisyo, nakita nila na talagang, persistent po kami sa ginagawa namin. Then the quality nga po kasi ng result and service talagang hindi kumbaga hindi niyo question. So, along the way po tinanggap ng city namin yung ano, yung yung result namin. Hanggang sa naging katuwaan na nga po na if the doctor don't want our result, they will change their doctor just to accept our result. Alam niyo nabaliktad kumbaga yung kabayo napalitan 'no, kaysa yung, kartilya, 'di ba? Parang well, it's really actually kung tutuusin mo 'no, ang mga pasyente naman may choice, 'di ba? I mean, hindi naman sila pinipilit na sa ganitong doktor, pero kung nakikita naman nila at, nakukumpira, leverage, 'no? Para bang ang nangyari sa inyo leveraging, no? Ah, Standard naman nitong ginagawa ng Qualitech. So kung akong pasyente at nakakatipid ako, 'di ba? Nakakatipid, right? Mas mura kayo, maganda yung serbisyo, 'di ba? So bakit naman hindi? So I guess patients will now ask and say, bakit ayaw ni doc? Yan. Eh dito na lang tayo sa ibang doc, 'di ba? Yan ang mga ganda. So fast forward tayo ngayon. Ano na nangyari ngayon? So nakailang branches ka na from the day one that you started. Saan ka ngayon nag-branch out na? Kailan ka nag-branch out? okey. So nag-run po siya siguro about 20 years running parang, ano lang po siya kumbaga parang personal business lang, province type. Ngayon po nung yung mga anak ko kasi going to college na, nakita ko na medyo kailangan mo mag-change gear na kasi yung mga anak ko, kailangan, bigyan mo ng mas magandang opportunity. So dun ko Correct. nakita na I need to ano, go out of our comfort zone, kahit kilala na kami dun sa mismong city namin tapos, from there
lumipat kami sa Lipa City. So another city Ah, near our ano, province. Then after po nun naglipat naman kami ng Las Piñas, Alabang. So ito na yung Metro Manila. Doon na po ah, pumasok yung concept siguro 5 years ago, the concept of the franchise. Kasi ah, nag-attend po ako ng mga franchise event, tapos nakikita ko yung mga pagkain, mga food franchise. Sabi ko, pwede rin kaya 'to sa service, pwede rin kaya. correct. Kasi hindi pa siya tinatanggap. And then, although up to now medyo mabagal siya in a sense na hindi pa makuha yung konsepto na pwede kang mag-business ng diagnostic kahit hindi ka Correct. doctor or nurse. Ah, Simply kailangan mo lang mag-franchise na somebody who are giving you this opportunity na may system na. Dapat. So, 5 years ago, yun po, sinimulan po namin siya. So, nagbukas kami ng Imus Cavite, tawag dito, sa Muntinlupa, San Pedro, ngayon po Valenzuela, tapos ang latest pong bubuksan is Calamba City. Wow. Then So dumami na ng dumami. But maganda yung sinabi mo, no? A lot of people kasi will always think franchise equals food. yes, Pero sinabi mo, why not? Di ba? Again, the entrepreneurial mind of Henry Monsones, no? Kumbaga naglight na naman yung bulb ni Henry. At sinabi mo, bakit hindi? But again, there are now a lot, no? Madami ng retail, diagnostic, healthcare, cleaning services, di ba? Yun yung mga kasi hindi rin natin masisi kasi sa umpisa talaga nagsimula yan sa pagkain. Pero ngayon dumadami na dumadami pati nga gasolinahan, di ba? yes. So, ngayon ano mga services ng Qualitech ngayon? So, sa Qualitech po, nag-focus lang kami talaga yung pinaka-basic needs ng ano natin sa medical natin, which is laboratory examination. Yung pong mga blood chemistry, yung mga test for Ah, blood sugar, cholesterol, triglyceride, yung mga yan. Then but right now, we also have all the special tests, mga thyroid, cancer marker, PSA, yung mga prostate mm, test po. So, nag-evolve na rin po siya na para kang hospital na din. So ang level na po ng Qualitech diagnostic is a tertiary kind of laboratory. Kasi meron po yung primary, yung usually po urinalysis, mga urine stool, CBC, yan po mga basic. Second is yung may mga secondary, yung may mga blood chemistry test na po yan, and some of the special tests. Pag ah, tertiary, ito yung parang yung like a hospital. May mga kumbaga usually 'di ba pagka po mga ang medyo above normal na yung mga test na kailangan mo, you need to go to hospital. But right now, correct. the private laboratory can serve that also. Kasi nga po, kumbaga nag-e-evolve na rin yung mga test na kaya niyang i-provide. Kasi siyempre Mhm. nakakapag-import na rin po tayo ng mga machines na kailangan natin sa service natin. Dati kasi mga basic lang. So, So ngayon may mga services ka na tertiary, ito yung mga X-ray, yes po. ah, It's another thing po, may X-ray oo, tayo po, ECG, ultrasound, yes. tapos nag-open na rin tayo ng mga clinics po ng OB, internists. Ito po Ah, yung mga sa kumbaga mga doctor's clinic naman. Kasi dati parang plain laboratory ka lang. Tapos nadagdagan yung test mo, nagdagdag ka ngayon ng mga service, X-ray, ECG, drug test, ultrasound. Then naglagay ngayon tayo ng mga clinics of doctors. Kasi isip natin pag nag-prescribe sila ng mga test, nandun na rin sa'yo na rin pupunta. So parang gano'n. oo. So parang nanganak yung yung Qualitech Diagnostic nagkaroon ka ng iba-iba and then medical services na kasi nga may mga advantage, no? Kasi like for example, mas malapit kayo sa community kaysa naman magbabiyahe ang isang pasyente sa medyo may kalayuan, di ba? So yon. Also at the same time, ang mga tao ngayon medyo may urgent need na gusto malaman agad ang result, di ba? Kagaya nung Yes, araw, blood yeah. test at saka x-ray, di ba? Para bang, ay bumalik ko kayo after 5 days dahil kukunin niyo yung plaka, yung x-ray plate, di ba? Ano? At yung blood test, bumalik na lang. Pero ngayon, nakikita natin, ini-email na lang, no? Yes Ah, po. Ngayon po, email na lang po ang mga result na actually, di ba nga, ngayon po, after pandemic, medyo talaga nag-evolve na tayo kung service. ah, ah, Kukunan ka sa bahay, i-email na lang yung result sa'yo, magbabayad ka na lang through
GCash payment, Yes. halos talagang convenience na yung pino-provide natin sa pasyente. Oo. Okay naman po kasi at least hindi kayo mahahawa sa mga alam niyo maraming kaya nga 'pag pumunta ka sa hospital, dati wala kang pneumonia, pagpasok mo dun dumadami yung sakit mo kasi nga siyempre mas maraming, mga may sakit within the clinic or sa hospital. So, Correct. naaano mo yun, nahahawa ka. So ngayon Pero 'pag service oo. ano Pero at na the same time, alam mo ngayon talagang yung convenience is very important, no? Tsaka yung availability of doctors, no? Kasi minsan ang haba ng pila ng doktor, no, sa clinic, di ba? ngayon po Ah, ang doctors namin meron kaming ano lang, Zoom meeting, Viber, kumbaga online check-up lang unless talagang alam niyong medyo serious yung condition ng patient. Pero kung let's say ano lang, annual check-up lang, then manageable naman yung situation. Alam din naman ng doctors kasi po yun na kung kailan dapat na personally magkita kayo or you really need to visit a doctor. Pero kung hindi naman, through online plus the result, correct. makikita naman nila, ang resulta po kasi ng diagnostic may correlation sa isa't isa. Alam mo Correct. kaagad na si test A may kinalaman si test B na ano, ito talaga siya. So hindi pwede siyang, Mm. alam mo kaagad ng doctor na what to do kahit po sa online. So medyo sa amin po, just to add on to the services, we do consultation through Zoom meeting lang po. Magaling, ha? So, para ba ngayon habang nasa bahay yung pasyente, pwedeng i-zoom ng anak para matignan ng doktor at kung kailangan dalhin sa ospital, talagang dalhin, di ba? But isa sa mga nakita ko sa inyo, Henry, meron kayong mobile, may truck kayo na mobile. Nakita ko yan lately. Ano ba yan? Ano ba ang mga nandyan sa mobile clinic mo? Okay. Sa mga ano po kasi, sa mga companies na gustong magpa-APE, annual check-up po ng mga empleyado nila. So may mobile truck po kami. We just Aha. park it beside the office nila. Then yun, para kasi po minsan hindi niyo mapa-stop yung operation, eh. Kailangan lang a certain 50 per day, 100 per day para hindi na sila pupunta sa clinic, kami na pupunta sa kanila. I-X-ray sila, minsan ECG po, tapos blood extraction. So yun po yung Mm. ginagawa natin na at least convenient na as a ano kumbaga in a large scale sa mga ano po sa mga industrial park industrial businesses at the same time kahit sa mga offices po. Kaya lang may mga certain number lang kasi siyempre po masyadong ah, mahal yung maintenance pagka yung dadalhin mo yung truck tapos ilang although may mga individual person na nakikiusap, "Puwede po ba kaming kunan dito sa bahay?" Although ngayon po inaano na namin yung portable X-ray kaya lang still, masyadong ano po 'pag individual. So, may mga minimum numbers po kami na Okay. So yung importante dito ngayon, Henry, paano ba ngayon ang Qualitech? Ano nakikita mong growth ng Qualitech? okay po. So nag-start po kami mismo, I mean, first is do'n sa sa laboratory, franchise. Kasi 'pag sinabing diagnostic, ano po 'yan, wide, services po 'yan. We can go up to pharmacy franchise. We're not starting the pharmacy franchise, the dialysis, which very high in demand po ngayon. Emergency response, kasi nakita Mm. natin na 'pag bigla ka na emergency, wala kang basta matawagan, natatakbo sa'yo, 'no? And yung Oo nga. Oo. kokonti nga po sila or hospital-based pa, sobrang expensive. Ang isang run, I mean, 20,000. Para lang dalhin ka, talagang 'pag nalaman mo yung bill mo, sasamahin ka sa sobrang taas. Kaya no, that's also the affordability, no. Alam naman ang healthcare natin needs really improvement, 'di ba? But again, kung halimbawa kailangan mo ng ambulansya, ang problema minsan matagal or minsan yun nga, sinasabi mo mahal, no? Para bang ang sakit mo ay ganito lang, pero nalaman mo yung resulta, yung cost, siguro lalong lumala yung sakit mo, 'di ba? Yung padala ka na lang sa bus o taxi, 'di ba? Yung minsan yung handling of the patient is Oo, critical, 'di ba? So hindi mo naman pwedeng buhatin ng papaano yung mga emergency response team, no? Nakikita mo natin 'yan sa iba-ibang bansa. May training 'yan, hindi ba? yes po. So yeah, yun ang Nangyari po kasi importante. sa amin 'yan, we have one time a Christmas party ng company ko.
Yung isa pong isang staff natin bigla pong nagkaroon ng heart problem. Ang laking bagay na meron pong may emergency response kaagad nagdala sa kanya sa hospital. Correct, Yes, correct. So, so, yun ang oo. malaking tulong to save lives. So talagang isasama ko to sa sa pipeline of business na future na bubuksan po natin. Tapos inaaral nga po namin how many ba na ambulance ang kailangan natin within Metro Manila, saan ilalagay silang location na naka-standby para pag nag-respond sila within a certain area, certain minutes lang dapat na-respondyahan na po nila. Exactly, no? Kasi alam mo naman situation natin sa traffic, 'di ba? Minsan nalulula ako doon sa mga ambulance driver dahil para bang wow, para bang life and death, you know? Ang hirap. Siguro stressful maging ERT team, no? Lalo na driver na. I mean, with all this pasikot, 'di ba? So ganun. But anyway, let's look at your business now. Ano ba, saan pa yung mga locations na gusto ng Qualitech na gusto mong lagyan? Okay. First po, ang unang siyempre priority po namin is Metro Manila. To put up in Metro Manila, kaya lang sabi nga po, very expensive kasi dito sa Metro Manila. So ang ginawa ko, dinivert ko muna into services. We do service within the whole Metro Manila area. Para at least kahit wala muna ako mga branches, nasuservan ko yung mga anywhere in Metro Manila. Tapos doon ako sa mga provinces sa north, we have in Pampanga, negotiating right now po, in Angeles and Olonga po. Yan po. I've been going to north. Medyo nag-start na po rin ng negotiation sa mga franchisee po natin dyan. Then in Visayas, meron na rin po tayo nabuksan. Mindanao po, we are right now negotiating in Davao City and Iloilo. Kasi nga po, ang target namin for this 10 years is makapag at least 100 branches mabuksan po natin initially. I think 40 in Metro Manila, 30 in Visayas, and another 30 in Mindanao. So, within 10 years po, ito yung nasa nasa planning po namin, is to put up this diagnostic. Tapos, yun nga po, naka na rin yung pharmacy franchise, dialysis, emergency response, then preparation din po sa health insurance, yung mga health insurance na pwede natin i-contribute. Ang dami pa lang nagsimula sa isang pain point sa dengue, di ba? Nagsimula sa dengue, kumalat ngayon ng services, di ba? Parang ang ganda, no? Ang ganda na namumulaklak, parang sinasabi mo, ano. Pero ito ba ang yung sa business mo involved na ngayon ang family mo? Ang children, I'm sure you have grown up children now. Actually po sa negosyo talaga pong nung medyo bata-bata ako, hindi ko nakikita yung point ng marami kang anak. Pero nung along the way, nakita mo, ang ganda pala medyo pag marami kang anak na, may papase mo yung baton sa kanila to continue the mission. So, ang plano po ngayon is nagawa po namin mag-asawa yung first 25 years of the company. So, syempre, nalatag natin ang foundation. Wala pa naman talaga doon sa Pero the point is, nasimulan po namin, nakita na namin kung saan kami pupunta, ano yung mga kailangan, preparation for another 25 years. Ang maganda kasi business natin, hindi ito yung short, halimbawa, pag nag-franchise ka, 3-5 years, close na siya, simula ka na naman. Ito, ng diagnostic, hindi po. Once na simulan nyo siya, it can last up to 20, ang sabi ko nga po, 20 years man lang. Huwag na sabihin for life, at least 20 years. Kasi naranasan na namin 25 years. So, ang nangyayari po ngayon, ang involvement ng aking mga anak, yung next 25 years, we're preparing it na i-handle naman nila. So ngayon po, training na yung panganay ko, is handling the operation in a sense na sa finance, sa development. Meron na rin siyang team ng mga, halos ka-age niya rin, ng mga economics graduate po. Alam nyo, kahit hindi naman full-time, pero dahil ang ginawa niya, yung mga alam niya mga kaibigan niya na mga with this kind of skill and special niya, sabi niya parang nagkakaroon sila ng meeting from time to time to evaluate ano yung future na gusto nilang gawin for Qualitech. So hindi man let's say available right now the funding na kailangan nila, but still inaano rin po nila yun. Pinag-aaralan nila saan ba itong mga sources nito para mapondohan tong development.